sa wakas, matapos ang matagal na panahon, sumagot, nag-react na rin si Sara Duterte tungkol sa mga pahayag sa kanya ni Ramil Madriaga. Yun, Mamaya, huwag kayong aalis. Babasahin natin, word for word ang buong pahayag o statement ni Sara Duterte, bibigyan natin ng reaksyon. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon lang po ito. Bakit ang tagal? Ano bang reaksyon ni Sara Duterte dito sa sinumpaang salaysay? Ilang araw na ito, halos ilang linggo na. Laman ng mga balita yan. Seryoso ang mga aligasyon doon, pero hindi nagre-react si Sara. Hindi naman ganun ang ugali ni Sara Duterte. Ang mga Duterte ba ganun? Hindi sila kaagad-agad nagre-react? Hindi, di ba? Sila, kahit kunti lang na bagay, nagre-react sila. Hindi nila pinapalampas yan. Ganyan si Pulong. Ganyan si Baste. Kahit nga si Kitty Duterte. Lalo pa si Sara Duterte. Sa kanila, kapag na-involve sila, kahit man lang minor lang yan, minor lang na bagay yan, kaagad may reaction sila. Pero ito, ang tagal. Ang tagal, hindi nagre-react si Sara. Hindi naman simple yung mga aligasyon doon sa mga aligasyon ni Madriaga. Ngayon, siguro, nakaramdam na si Sara na nalalagay na siya sa alanganin, na puwersa, napilitan maglabas ng pahayag. Babasahin natin yan. Babasahin natin at magbibigay tayo ng reaksyon. Okay? O sige, basahin na natin, mga kabunyog, mga kababayan. Ito muna. Basahin ko. Basahin natin itong statement na to para natin, word for word. Para tayo, huwag tayong pagsabihan na hindi mo naman binasa, attorney, yung buong statement. O sige, basahin natin, Ayan. Ito yung buong statement. Ayan, mga kabunyog. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. I do not have, sabi dito ni Sara, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Their allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. O yan, mga kabunyog, binasa ko ng buo yung statement ni Sara Duterte. Ngayon, ano ang ating reaksyon dyan? So ang reaksyon natin, mga kabunyog, mga kababayan, ito ang masasabi natin, ito ang masasabi natin sa statement ni Sara Duterte. Unang-una, mga kabunyog, mga kababayan, ang unang masasabi natin sa statement ni Sara Duterte, ganun lang naman pala ang sasabihin mo. Bakit ang tagal-tagal mo pa yung sabihin? Wala namang laman halos yung kanyang sinabi except i-deny. 'Di ba? Lahat naman ang sinabi ni Sara doon sa statement niya, wala namang substantial na sinabi, kundi dinideny niya lang, ganun lang. Dinideny niya, hindi totoo yung mga sinabi ni Madriaga, hindi totoo na nagbisita siya sa kulungan. Ang tagal-tagal mo bago sinagot, tapos ganun lang naman pala ang sasabihin mo.
Di ba? Mga kabunyog, ang hirap ba yun? Kailangan pa bang yung ganong statement niya na nilabas ngayon? Kailangan pa bang pag-isip? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan? Imagine ninyo, ang tagal-tagal bago siya nag-react. Okay. Dapat sana kung nag-ano man siya ngayon, dapat kung nag-release man siya ng statement ngayon, medyo naman yung may sustansya naman. Ay ngayon, general denial eh. General denial. Ha? General denial. Ang tagal-tagal mong bago ilabas yung statement mo, tapos ganun lang naman pala ang sasabihin mo. Sasabihin mo lang, hindi totoo. Ganito lang. Maiksi lang yung ang sinabi lang ni Sara Duterte. Hindi totoo yung mga sinabi na yan ni Madriaga. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya ininstruksyonan, at hindi ako nagbisita sa kanya sa kulungan. Ganun lang. Pagkatapos, lahat ng kanyang sinabi, wala naman siyang patunay o ebidensya. Ganun lang. Tapos sa last part, ito ay ginagawa ni Madriaga para makaano siya, desperado na siya na makalaya sa kulungan. At ginagamit siya ng mga nasa gobyerno para pigilan ang kandidatura ko sa 2028. Kandidatura niya. Yun, ganun lang. Ganun lang. Tumagal pa ng ilang linggo bago ka nakakonstruct ng ganung sagot? Hindi. Ang naturalisa ng mga Duterte, kapag mayroong issue sa kanila, kahit napakababaw, kahit napakasimple, sinasagot kaagad nila yan. Ito hindi. Ang tagal bago sumagot. Tapos yung sagot, general denial. Alam niyo kung ano yung general denial? Bakit yung ganyang mga style? Ang general denial, yung napaka-pangkalahatan yung sagot mo, ano yon? Para hindi ka magkamali sa sagot mo. Ibig sabihin, less talk, less mistake. Ganun ang ginawa dyan ni Sara Duterte. Wala siya halos sinagot, basta dininay niya lang. Simple lang naman. Hindi totoo yung mga sinabi ni Madriaga. Ganun lang. Ganun lang. Anyway, ipaliwanag natin at sagutin yung punto por punto. Una muna, ang sabi ni Sara Duterte sa kanyang statement, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Yan yung yan yung statement ni Sara Duterte. Ang sinasabi niya, hindi niya kilala si Madriaga, mga kabunyog, hindi niya daw ito kilala, hindi niya ito binigyan ng instruksyon na kung anuman, at hindi siya bumisita dito sa kulungan. Yan yung sinasabi ni Sara Duterte, mga kabunyog. Dinidinay niya, nakilala niya si Madriaga, dinidinay niya na nag-instruction siya dito ng kung anuman, dinidinay niya na binisita niya ito sa kulungan. Anyway, ang problema kasi doon, ang problema kasi sa ganyang sinasabi ni Sara Duterte, parang hindi niya ito kilala. Ang alam niya daw, yung mga pictures, tulad niyang picture na yan nakikita natin, yan daw picture na yan, wala naman daw yan. Yan ay picture sa mga public events. Mga kabunyog, mga kababayan. Parang kahit naman sino pwedeng magpa-picture sa kanya. Kaya yung mga pinakita daw na pictures ni Madriaga, tulad nung kasi may binuo si Madriaga na grupo, ang tawag ISIP, yung Inday Sara is my president. Binuo yun ni Madriaga. Siya ang nakapirma doon na national founder, national convenor. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, sa politika, kapag nagbuo ka ng ganung grupo, tulad niyang Inday Sara is my president, at isang malaking grupo yan, ang alam nyo sa politika, ganito yan eh. Kapag bumuo ka ng grupo mo, dapat i-recognize yan ng principal. Kasi kapag may nagbuo ka ng grupo para sa principal, para sa kandidato, tapos hindi naman yan rin-recognize ng principal, wala yan. Pagdating ng panahon, hindi ka kilala kasi hindi naman recognize yung mga pinagagawa mo. Kaya kung bubuo ka ng grupo,
Kung bubuo ka ng grupo na tutulong sa kandidato tulad kay Sara, kailangan i-recognize yan ni Sara. Pero bago yan mai-recognize ni Sara, kinakailangan muna may mag-vouch kay Sara. Ibig sabihin, mayroong magsabi kay Sara na, Madam, mayroong grupong binuo. Grupo ito nila Mr. Ramil Madriaga, ang pangalan Isip. Invited po kayo, ilalunch na. O ganun yan. At ang punto dyan, kapag nilunch nyo yung grupo nyo na yan, dapat nandun ang tao, ang principal. Para at makita talaga na yung grupo nyo ay kinikilala niya na nagsuporta sa kanya. Para pagdating ng panahon, kayo naman ang hihingi sa kanya ng tulong, i-recognize kayo. Kasi nung panahong binuo nyo yan, ni-recognize yan. Pero kung nagbuo ka ng grupo, hindi man lang ni-recognize ng principal na tinutulungan mo, wala yan. Ngayon, itong si Madriaga, yung mga pinakita niyang pictures, ang mga ano doon marami siyang pictures na nagpapakitang tumulong talaga siya kay Sara Duterte. Pero ito yung isang bagay na hindi maidi-deny. Nang naging Vice President na si Sara, ang spokesperson niya ay si Attorney Reynold Monsayak. So ito yan Yan, hindi madi-deny yan. Ang spokesperson niya ay si Attorney Reynold Monsayak, spokesperson ng Office of the Vice President, bago si PUA. Sino si Attorney Reynold Monsayak? Si Attorney Reynold Monsayak, di umano, ay kabats ni Sara sa San Sebastian College of Law. Ngayon, itong si Reynold Monsayak, may mga pictures na itong si Reynold Monsayak ay naka-t-shirt nung Isip. Nakaano siya, yung uniforme ng Isip. Ano yung Isip? Inday Sara is my president. Ibig sabihin, kilala at alam ni Attorney Reynold Monsayak yung Isip, yung grupo na yon. Pangalawa, mayroong event na si Attorney Reynold Monsayak tumanggap ng recognition galing dun sa grupo ng Isip. Tinanggap niya yon. Ang nakapirma doon ay si Ramil Madriaga bilang National President at National Convenor. National Founder, National Convenor. Dr. Ramil Madriaga. So, ibig sabihin, kung ikaw si Attorney Reynold Monsayak, tatanggap ka ba ng ganun? Kung sa tingin mo yung grupo naman yan, bogus naman yan, gagamitin lang ako yan. Ayaw kong ma-associate yan. Di ba? Pero ang nangyari, nag-attend si Attorney Reynold Monsayak doon sa activity o sa event ng ISIP, yung grupo ni Madriaga, nakapirma doon si Madriaga bilang National Founder at National Convenor. May statement na si Attorney Reynold Monsayak doon. Sabi niya, alam ko yung grupo na yan ng ISIP, pero hindi ko kilala yan si Madriaga. Naging part ako ng grupo na yan na ISIP dahil kay Attorney Ray Kilala. Yun ang sinasabi ni Monsayak. Kumbaga, naging part siya ng ISIP, yung grupo na yon, pero hindi dahil kay Madriaga. Hindi niya yung kilala. Ang kilala niya daw si Attorney Ray Kilala. Tiningnan ko yung Attorney Ray Kilala, nakapirma. Yung nakalagay doon, Attorney Ray Kilala, co-founder. Ibig sabihin, kung co-founder lang si Attorney Ray Kilala, mas malaki ang role ni Madriaga kasi siya yung founder at convenor. Paano nyo ngayon sasabihin na hindi nyo kilala si Madriaga? Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Hindi dininay ni Monsayak, Attorney Monsayak, na spokesperson ni Sara bilang Vice President, na siya nga ay naging part ng grupong ISIP. At ang founder ng ISIP na yan, yung grupo na yan, ay si Dr. Ramil Madriaga. Ngayon, ang palusot ni Reynold Monsayak, hindi ko naman kilala yan si Madriaga. Kaya ako naging part ng grupo na yan na ISIP dahil kay Ray Kilala, Attorney Ray Kilala. Ngayon, nakalagay si Attorney Ray Kilala doon sa certificate ng ISIP, co-founder. Ibig sabihin, co-founder lang si Ray Kilala na kaibigan ni Monsayak. Pero ang founder si Madriaga. Ibig sabihin, kilala at recognized ng grupo ni Sara Duterte ang grupong ito ng ISIP. Ngayon, ano lang yan, pinapasubalian lang ni Sara na hindi niya yan kilala, hindi niya na-meet. Pwede ba yun? Malaking grupo ito na tumulong sa kanya sa kampanya. Sa katunayan, yung spokesperson niya, si Monsayak, hindi dinidina yan, yung grupo na yan. Ang sinasabi lang ni Monsayak, hindi si Madriaga ang kausap niya, si Attorney Reynold Monsayak.
O, ang problema, yung Reynold Munsay ay si Attorney Ray Kilala, co-founder lang naman eh. Mas may mayor yung founder. At saka napakaraming pictures ni Madriaga kasama si Sara. Hindi bilang ordinary supporter lang. Hindi bilang ordinary supporter lang. Kasi kung ang ranggo mo doon sa isip ay bilang founder at convenor, hindi ka ordinaryong supporter lang. Kumbaga, mayroon talaga siyang pangalan. Hindi ka makakabuo ng ganung grupo kung hindi, sino ka ba para magbuo ng ganyang grupo kung wala ka namang personality? Yan yung medyo ano dyan. Kaya, hindi ka panipaniwala yung ganun lang ka-general na denial ni Sara na hindi niya kilala itong si Madriaga. Masyadong ano yan, masyadong general yan. Hindi naman, hindi mo pwedeng baliwalain yung ano ni Madriaga kasi una, ang kanyang role ay hindi lang naman siya simpleng supporter na nagpa-picture. Mayroon siyang mga prueba na siya talaga ay nagbuo ng grupo para kay Sara. Ang sunod na tanong, ni-recognize ba ito ng office ng ano ni Sara? Yes. Kasi yung kanyang spokesperson, si Attorney Reynold Munsayak, ay naging part ng grupo na yan. At hindi rin naman dininay ni Munsayak. Hindi niya dininay. Ha? Okay? Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, yung mga sinabi ni Sara na hindi siya bumisita, hintayin natin yung sagot ng BJMP saka ng DILG. Kasi sabi ni Presidential Spokesperson Claire Castro, pinapa-verify na nila sa DILG kung talagang bumibisita si Sara doon sa kulungan. Malalaman natin yan. At ito, ang sabi pa ni Sara, panay lang naman daw pictures yung hawak ni Madriaga. Yung daw mga pictures na yon ay public events. Hindi niya daw yan kilala. Pangalawa, nasabi niya, lahat naman daw ng sinasabi ni Madriaga, akusasyon, wala naman daw ebidensya. O ganito, anong sabi ni Madriaga? Mayroon siyang ebidensya nandun sa kanyang cellphone. Kaya lang yung cellphone na yon nandun sa korte kasi ebidensya yun eh. So sumulat na sila sa korte para ilabas muna yung cellphones na yon at bigyan ang NBI ng kapangyarihan na kopyahin ang laman ng cellphones na yon. Kasi ang cellphones na yon ay naglalaman ng mga log calls. Ibig sabihin, kung tumawag siya sa staff ni Sara or kay Sara mismo, nandun yan. Pangalawa, mayroon daw dun mga pictures ng delivery ng mga pera. So yun, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Madriaga, totoo naman. Yung kanyang mga ebidensya nandun sa cellphone niya. At mayroon pa daw siyang mga ebidensyang iba. Ilalabas niya yan pag nagpatawag ng hearing. Pag nagpatawag ng hearing, pagkakaiba ni Madriaga kaysa kay Gutesa, si Gutesa, pagkasabi niya ng kanyang salaysay, wala na, hindi na nagpakita. Ibig sabihin, ayaw niya nang gisahin siya. Kumbaga, okay na, nasabi ko na ang gusto ko. Pero, para patunayan niya yung mga sinabi niya, hindi niya na yun nagawa. Itong si Madriaga, hindi. Gumawa siya ng salaysay at handa siyang patunayan ang kanyang mga sinabi. Kasi mayroon daw siyang mga ebidensya at testigo. Yan yung ito yung pagkakaiba ni Madriaga. At ito yung dapat bantayan nila Sara. Kasi sabi ni Sara, panay ka naman aligasyon, wala ka namang ebidensya. Hindi. Mayroon umanong ebidensya si Madriaga ayon sa kanyang abogadong si Attorney Palad. Yung kanyang cellphone, mayroon doon, yung mga calls doon. Mayroon din daw doon mga pictures. Marami pa daw ebidensya. Pag pinatawag daw sa kamera doon sa Quadcom 2.0 o kaya sa Ombudsman, ilalabas ito lahat ni Madriaga. Kaya, tama ba si Sara Duterte sa pagsabing walang ebidensya, panay aligasyon lang? Yes, sa sinumpaang salaysay. Pero ang pagkakaiba ni Madriaga, handa siyang humarap, panindigan niya ang sinabi niya at handa siyang maglabas ng mga ebidensya. Yun. Yun yung hihintayin. Yun yung hihintayin natin. Kaya too early para magsabi kay Sara na panay ka lang naman aligasyon, Madriaga, wala ka namang mga ebidensya. Hindi. Mayroong mga ebidensya. Gusto niyang ipakita ito. Yun, hintayin natin. Kaya nga tayo rin, kahit tayo, ganun din eh. Tayo, kung naman napanood nyo naman yung mga vlog ko dyan, sabi ko, may mga duda tayo sa pagkatao ni Madriaga, pero sabi niya naman, handa niyang patunayan ang kanyang mga sinabi. So, hintayin natin.
hintayin natin. Pero wag natin sabihin kaagad na wala ka namang mga ebidensya at hindi. Ha? Ang totoo diyan, napaka-general nung sabi ni Sarang, panay ka lang naman aligasyon, wala kang mga ebidensya. Hindi. Sabi ni Madriaga, handa siyang humarap sa investigasyon. Yun ang hihintayin natin, no? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Oh. Ngayon, ang isa pang sinabi ni Sara doon sa kanyang statement. Ang sabi ni Sara, mga kabunyog, inaakusahan niya na yung mga ginagawa daw na yan ni yung ginagawa umano na yan ni Madriaga ay bahagi desperado na daw kasi si Madriaga para makalaya. Ito yung sinasabi. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. So para kay Sara Duterte, ang sinasabi ni Sara Duterte, ginagawa daw yan ni Madriaga para daw kasi desperado na daw si Madriaga dahil nga nakakulong ito. Gusto na raw nitong makalaya. Kaya dahil sa kanyang pagiging desperado, mga kabunyog, mga kababayan, naglabas siya ng ganong pahayag. At nakikipagsabwatan sa mga government authorities para pigilan ang posibleng pagtakbo niya bilang presidente sa 2028. O ayan, naungkat na yan. Naungkat na yung issue na yan. Na para kay Sara Duterte, ang paglabas ni Madriaga ay bahagi ng mga ginagawa ng administrasyon para harangan ang kanyang pagkandidato sa 2028. Ang totoo, ang totoo niyan, mga kabunyog, mga kababayan, seryoso rin yung mga sinabi ni Madriaga. Una, ang sabi ni Madriaga, ang kaso niyang kinakaharap ay may kaugnayan kay Harry Roque. May kaugnayan yan kay Harry Roque. Kasi sabi niya, kinasuhan kasi nila ng grupo niya si Harry Roque ng land grabbing. May pizza siya kung kailan niya kinasuhan, February 2022. O yan, madali lang naman i-verify yan. Totoo ba na kinasuhan nga nila Madriaga si Harry Roque noong February 2022? At ang kinaso kay Harry Roque ay land grabbing. Ang sabi ni Madriaga, nang nagkaso sila kay Roque sa ombudsman ng land grabbing, binantihan sila ni Harry Roque noong August 2022. Makalipas lang ang ilang buwan. Pinalabas ni Harry Roque na kinidnap nila Madriaga yung mga Filipino-Chinese. Kinidnap. Kaya kinasuhan siya nila Harry Roque. Si Harry Roque ang private prosecutor ng mga Filipino-Chinese na umano'y kinidnap nila Madriaga. At itong mga Filipino-Chinese umano na ito, ayon kay Madriaga, mga kasabwat ni Harry Roque sa illegal na pugo. Kaya, kumbaga, ang pinapalabas ni Madriaga, ang lahat ng nangyayari, yung kaso sa kanya ni Roque, ay may kaugnayan sa illegal na pugo. Kasi gusto ni Harry Roque na magtayo ng parang compound ng pugo sa Bataan. Siguro nakita ni Harry Roque kumikitang kabuhayan. Kasi nga sa Bamban Tarlac, kumikitang kabuhayan yung compound ni Alice Guo. Doon naman sa Purak, Pampanga, kumikitang kabuhayan yung Pogo compound ni Cassandra Leong. So si Roque, nag-isip din, magtayo din siya ng compound ng Pogo doon sa Bataan. Ang problema, kailangan mo malawak na lupa. So ngayon, ang ginawa ni Roque, falsify ng mga private document, yung mga bintahan ng lupa. Kunwari, pinapirma yung mga tao, 17 pamilya yun. Napanood ko ang interview ng mga ng mga magsasaka na yon. Nagrally pa yung mga magsasaka na yan sa ombudsman. Kalaban kay Roque na kinakamkam nga ang kanilang lupa. Pinapalabas ni Roque na binibinta daw nila, hindi naman, ayaw daw nila. So ngayon, itong si Madriaga ay tumulong umano siya sa mga magsasaka. Tumulong siya, kaya kinasuhan nila si Roque. Sa katunayan, yung kanyang pinsan na si Rosindo Madriaga, tinurture pa nila Roque di umano. Yung sabi ni Attorney Palad,
yung pinsan ni Ramil Madriaga na si Rosendo, tinorture ng mga Filipino-Chinese. Nanunood si Roque habang tinutorture. Kaya nga, may kaso din si Roque at yung mga Filipino, yung mga Chinese na kasabwat ni Roque, may kaso ng violation ng Anti-Torture Act. Kaya, yung mga sinasabi ni Sara na parang yung criminal charges na kinasasangkutan ni Madriaga, pinaliwanag na yan ni Madriaga na mayroong dahilan bakit siya nakulong, ginantihan siya ni Harry Roque. At kaya daw siya naghihinakit kay Sara kasi nung humingi siya ng tulong kay Sara, hindi man lang daw siya tinulungan, samantalang tinulungan niya ito nung panahon ng eleksyon. O yan yung issue dito. Anyway, malalaman natin yan mga kabunyog sa aktual na mga pagdinig ng Kamara. Kasi, totoo ba na kinasuhan nila si Roque ng land grabbing? O di i-produce yung pagkaso kay Roque. Totoo ba na kinasuhan nila si Roque ng Anti-Torture Act? O ipakita na naman yung kaso. Pangatlo, totoo ba na kinasuhan sila ni Roque ng kidnapping matapos yon? Kasi si Roque, napanood ko na yung vlog niya, hindi niya dininay na tinulungan niya yung mga Filipino-Chinese sa pagsampa ng kasong kidnap for ransom labang kila Madriaga. Hindi dininay ni Roque yun. Sabi ni Roque, tinulungan niya yung mga Chinese dahil kinidnap daw nila Madriaga. Siya daw ang umaktong private prosecutor. Hindi niya rin dininay yun. Kaya lang, ang sabi ni Roque, hindi totoo yan, na ginantihan ko lang yung mga tao na yan, sila Madriaga, hindi daw. Anyway, ang problema kasi kay Roque, biglang tumakas. Biglang tumakas. Hindi nag-prosper yung mga kaso na yan laban kay Roque, wala tayong narinig kasi unang-una, ikinaso si Roque 2022, February. Duterte pa yan. At ang ombudsman yan, si Martires. Kinasuhan sila ni Roque August 2022. Marcos na yan, pero ng August 2022, malakas pa si Roque sa Marcos. Hindi pa nag-aaway ang Marcos at Duterte noon. Anyway, maganda ito kasi lalabas ang buong katotohanan kay Sara, kay Roque, at itong issue ng land grabbing ni Roque sa Bataan, lalabas din, mag-uusapan. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, malalaman natin dito sino ang nagsasabi ng totoo. Totoo ba yung sinasabi nila Madriaga na kaya sila nakasuhan ng kidnap for ransom ay dahil sa gawa-gawa ni Roque? Yan yun. Kasi ang sabi ni Roque, napanood ko na yung vlog niya, hindi daw totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo na gumanti lang sila, sabi niya. Sabi ni Roque. Pero totoo na siya ang private prosecutor. Ibig sabihin, siya ang abogado ng mga Filipino-Chinese. So, itong statement ni Sara Duterte, sa madaling sabi, okay yan. Okay, naglabas na siya ng statement, nag-deny siya, pero maghintay siya ng susunod na mga araw. Kasi sa susunod na mga araw, lalo pagpasok ng 2026, patutunayan ni Madriaga yung kanyang mga sinabi. Kasi ang akusasyon ni Sara Duterte, wala naman yan. Yung mga pinakita niya, mga pictures lang naman. Yung mga sinabi niyang aligasyon, akusasyon, wala naman siyang ebidensya, sabi ni Sara. Yan ay ginagawa ni Madriaga dahil desperado na siya sa kaso niya. At yan daw ay para pigilan ang pagtakbo niya sa 2028. Yan. Ganun ka-general ang mga sinabi ni Sara. Ang problema, pagpasok ng 2026, yung mga general na statement na yan ni Sara, general denial, yan. Kung talagang may ebidensya si Madriaga, malalaman natin yan. Wala. Malalagay sa alanganin si Sara niyan. Tatapatan niya ng mga ebidensya ni Madriaga. Pero kung nagsisinungaling nga si Madriaga at wala naman talagang mga ebidensya, diyan makakalusot si Sara diyan. So hintayin natin kung ano talaga. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating reaksyon sa naging pahayag ni Sara Duterte, reaksyon sa statement ni Madriaga. Ang tagal na nating hinintay ang statement niya ni Sara, ngayon lang lumabas. Akala naman natin yung magiging statement niya medyo malaman naman. Hindi, napaka-general. Basta sinabi niya lang, hindi totoo yan. Ganun lang. Ang tagal mo bago nag-react, yan lang palang sasabihin mo. Ano ba yan? Magandang araw mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog.
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw.